You're a CEO, you're a brand owner, CMO, and CTO. So, papaano mo ngayon mababalanse yung trabaho mo na yun if hindi okay yung mga empleyado mo, right? Yes. And ang question ko is, papaano mo mababalanse naman itong mga trabaho na to bukod sa empleyado na okay naman na sila? Sige. How about you? Thank you, Miss Joycey. So, bale, as a business owner kasi, sa una talaga, kailangan natin daanan yan para alam din natin yung i-check natin in the future. So ngayon, once nalaman na natin yan, kung paano yung pasikot-sikot dyan, that's the time na i-leverage natin yung oras natin. So mag-develop na tayo ng leader, i-duplicate na natin yung sarili natin na para yung, alam mo yun, for example, si Miss Joycey, dalawang Miss Joycey, di ba? Yung isang Miss Joycey nag-EV podcast, yung isang Miss Joycey nagpapatakbo ng evidence, di ba? Imagine that. Yeah. And dun pa rin papasok yung tao na kanina nga is sobrang importante. Kasi hindi mo magagampanan yung lahat ng role na yun if wala kang mga leaders under your organization. Yes. And maybe, yun nga, nabanggit mo rin kanina, kino-coach mo rin sila and mini-mentor, yes. Right? Actually, nasa structure na namin yan, yung coaching. So, ang benefit, ang price to pay kasi ng coaching, yes, mahirap siya sa una. Kasi talagang sasabihin sa'yo, harap-harapan, ano ba yung pagkakamali mo and ano yung pwede mong itama in the future. Ang real love talaga sa employee or sa leaders is sabihin mo sa kanilang feedback harap-harapan kahit brutally honest ka, be brutally honest. Kasi for their own good naman yun. For their own good na, okay, hindi ko na ito uulitin kasi nagalit si Miss Joycey, di ba? Mas tatatak sa kanila. And also, yun nga, sa ganyang way, kasi tama, giving feedback, giving and receiving feedback, it's part of Johari window, no? Na merong mga tao, hindi nila alam na mali pala yung ginagawa nila at yung mga kailangan nila i-improve. So, sa Johari window, once na may tao na nagsabi sa'yo, you're receiving feedback, mas mag-i-improve yung mga tao natin. Correct. And also, yung feedback na yon, doon din niya malalaman ng leader na yon or ng employee na yon kung, ay, magaling pala akong kumanta. Ay, magaling pala ako mag-lead. Na hindi niya alam, di ba? So, yung feedback na may ibang taong nakakita sa kanya na kaya niya pala yung skill na yun. Also, yung tinotolerate kasi natin, magiging standard yan. Based on Jim Collins nga sa Atomic Habits, binubuo tayo ng bad habit tsaka good habit. So, sa good habit, syempre, kailangan natin siyang gawing easy para sa kanila. For example, yung pag-time in or yung attendance nila. So, paano natin gagawing good habit yon na hindi sila malilate? So, for example, papalakpakan. Good job, good job. So, ngayon, ano yung feeling na pinapalakpakan? Dahil pumasok ka ng maaga, di ba? Full feeling. So, what if late naman? So, pag bad habit, kabaliktaran lang din ng make it easy, make it hard. Diba? Or make it not beautiful, make it ugly. So, pag bad habit, yun nga, feedbacking, ay, feedback na naman ako nito ni Ma'am Joycey, papagalitan na naman ako nito. Which is, uulitin pa ba niya yun? Diba? Kasi ayaw na niyang mulit ma-feel yun, diba? Kasi hindi nga maganda. So, yun yung statement ni Jim Collins, pag bad habit, tsaka good habit. So, ibig sabihin, sa company nyo, you are giving a positive and negative feedback to your employees. Positive, negative, yes. Kasi minsan, hindi pwedeng puro positive lang. Minsan, dun lumalaki yung ulo. Correct. So, kailangan din i-balance na meron pa rin mga kailangan i-improve pa.